Hindi pa pala nagtatapos kay Tatay Digong ang paggigipit ng mga bangag mga kababayan sa pamilya Duterte. Dahil inamin mismo ni VP Inday Sara na ang nanay niya na si Elizabeth Zimmerman Duterte ay nagbabala sa kanya na ngayong nadali na nila si PRRD sa ICC. Ang isusunod na naman daw nila mga kababayan ay si VP Inday Sara Duterte. At may basihan po mga kababayan ang pangambang iyan ng nanay ni Inday. Dahil etong mga witness na trililing mga kababayan sina Matobato at sila Scanias na mga sinungaling ay lately dinadamay ang pangalan ni VP Inday Sara Duterte. Kaya ang sabi ng nanay ni VP, mag-ingat ka Sara. Lalong-lalo na ngayon mga kababayan, napupunta pala ng The Hague, Netherlands si VP Sara Duterte. Baka maglabas agad ng warrant of arrest mga kababayan, hindi na kailangan ni Bangag na makipag-ugnayan sa Interpol dahil andun na sa The Hague si VP Inday. Sana nga mga kababayan hindi ito mangyayari. Panoorin niyo po ha. May mga balita na kayo na dinadawit po kayo dito po sa issue ng ICC. Dinadawit din si Inday sa ICC. Tingnan niyo mga bangag mga kababayan. Sabihin niyo ma'am, baka kayo na po ang next na puntirin after this. Oo, sinabihan ako ng nanay ko. Sinabihan ako ng nanay ko, sabi niya, mag-ingat ka dahil ikaw ang susunod. Ikaw ang susunod. Grabe no, uubusin talaga nila mga kababayan ang pamilya Duterte. Handa na. Si Pulong kinasuhan nila ngayon mga kababayan na may kaugnayan daw sa droga. Walang ebidensya. Ang asawa ni Sara kinasuhan din. Si Baste na lang mga kababayan ang hindi kinasuhan at si Kitty Duterte. Ma'am. Anong handa? Kumbaga handa na harapin, handa na para malampasan, mapagtagumpayan. Iniisip ko lang ang gastos sa abogado Magastos kasi ang mga abogado. So, wala siyang problema mga kababayan na harapin. Dahil inosente naman si Sara Duterte Pamumulitika lang lahat ito mga kababayan yung ICC. Ginagamit na political tool yan ng mga dilawan na ngayon mga kababayan connivance sa mga bangag dahil sa galit nila sa mga Duterte. Problema lang ni Sara mga kababayan ang pambayad sa abogado dahil millions and millions of pesos po yan mga kababayan. Hindi naman sila magnanakaw mga kababayan. Kagaya ng mga iba dyan. May mga nakaw na yaman. Ginagamit pa mga nakaw na yaman mga kababayan para makakuha ng mga abogadong mga Diyos mio, di kalibre. So yan lang naman yung concern natin sa ngayon. But so far, napaghandaan din naman yung gastos para sa mga abogado. Okay lang. Paano kung ikukulong ka din? Wag naman sana. Alam niyo mga kababayan, ang dami na palang existing na nakakulong doon sa ICC. Yung iba 2013 pa mga kababayan hindi na nakalabas. Wala na. 11 years ago, ongoing pa rin ang ilan mga kababayan. Hindi na pinalabas. Si Tatay Digong, sana mga kababayan, ewan na natin, sana may milagro. Yes, my mother warned me about me as the next target for next target, precise ang pagkasabi ng kanyang nanay mga kababayan, ikaw na ang next target nila sa ICC. Ma'am, ba't di pala kayo magkasabay umuwi na Pangulo? Para pinapalayo ka ba yan sa circle na huwag ka na idamay ng pamumulitik? Hindi. Kasi kami, kung napapansin nyo, kahit dati, hindi kami nagsasabay sa airplane. Silang mag-asawa or kaming mag-ama, hindi kami nagsasabay sa airplane. Kasi pag nahulog yung airplane, mauubos kami. Mukha ng reporter Marites. Bakit ang presko ni Bangag kahapon mga kababayan? Ang nagtanong lang si J. Ruiz. Para makontrol nila ang naratiba mga kababayan. Hindi nila pinagtanong ng personal ang media. Never kami nagsasabay sa mga airplanes. Kaya hindi rin ako makapagsabi sa loob na sasama ako sa airplane na yan. Ma'am, ito po. Pero papunta na po sa The Hague mga kababayan si VP Sara ngayon. Pero binalaan siya ng kanyang nanay, baka arestuhin ka rin ha. Hindi nga baka Ang sabi nga ni Elizabeth Zimmerman, ikaw na ang susunod na target nila. Ang dali na lang pag-aresto kay VP Sara Duterte mga kababayan kung andun na sa The Hague siya. Ito pong private plane, itong chartered plane na pinagsakyan po kay PRRD. Pag-aari daw po ito ng isang congressman na si Congressman Zaldico. Tama po ba? Hindi ko alam kung sino ang... Si Zaldico pala, di ba? Nasibak nga si Zaldico. Nang sabi ng ilan, Zaldicupit.
may-ari nung airplane. Pero nung nakita ko na sila Grabe, no? May sariling jet, mga kababayan. Private jet. Mga buhaya talaga. sabi nila na galing sa Pilipinas lang yung airplane, nakikita na natin na Ibig sabihin, ang nag-effort talaga ang Pilipinas, mga kababayan. Oh. At ang masama pa dito, mga kababayan, hindi nila inantay kung ano ang say ng Korte Suprema. Irregular talaga, mga kababayan, minadali ng mga bangag, pinagplanuhan. hindi, ibig ko sabihin, ginagawa nila talaga. Ma'am, may labag po ba dito, ma'am, sa paggamit ng private plane? Yan ang hindi ko alam. I have to talk to ICC lawyers. Sa ngayon, ang alam lang namin is dapat siya dinala sa local authorities, local court. Ma'am, nag-a-update po ba sa inyo sila Atty. Torion at Atty. Vic Rodriguez tungkol po sa certiorari petition? Hindi. Hindi ko pa nakausap si Attorney Vic Rodriguez at si Attorney Torion. So, ang nakakausap ko si Attorney Martin Delgra ang nakakausap ko, and si Attorney Harry Roque. Ma'am, pag naisakit Saan na po pala si Roque? Former President Duterte, papuntang Netherlands, do you now consider to run for 2028 presidency? Hindi pa yan yung Grabe naman itong reporter kapag tanong. Yan talaga ang iisipin ni Sara. Dinukot na yung tatay niya iniisip natin ngayon. Ang iniisip natin ngayon, unang-una, hindi dapat makaalis. Nakaalis na. At ewan na natin, mga kababayan, nag-layover pa daw sa Dubai. Pero ewan na natin saan na ngayon ang plane. President Duterte dito sa Pilipinas. At pangalawa, kung pipilitin man ng gobyerno na ipadala sa Hague si former President Rodrigo Duterte, paano natin siya Pinilit mapapalik nga. sa Pilipinas? Yan. Oo nga, paano may ibabalik si Tatay Digong, no? Na kung ang ilan doon, mga kababayan, 2013 pa, hindi nga nakalabas. Lang muna yung asikasuhin natin sa ngayon. And of course, yung pangangampanya ng 9 candidates ng PDP laban. Ma'am, sabi nila, ma'am, may sinabi si Atty. Dixie Angeles, ngayon lang po, ma'am, after po na maisakay sa chartered Lear jet. Itinulak ni Sara, ang microphone. O, SMNI pa naman. Ay, hindi pala SMNI. Yung kasi mga reporter na ito, mga kababayan, mahilig idiin ang microphone sa mukha ni Sara. Lang po, ma'am, after po na maisakay sa Hindi pala SMNI, ha? Nasa likod yung SMNI. Ito, kanino kaya ito? chartered Baka Lear itinulak. chartered Ilayo mo sa Lear akin yan. jet. Mabaho yung microphone na yan. Galing yan kay, sa bunganga ni Bangag. Si PRRD. Ang sabi niya po, kapag pumalis itong eroplanong to, mananawagan tayo ng people power. Ano po rin si ma'am? Hindi ko kasi nabasa or narinig yung kanyang statement, so hindi ako Ang problema kasi dyan sa people power, mga kababayan, is although gusto natin, pero ang paglabas, mga kababayan, sa bahay, parang ang karamihan sa atin tinatamad. Dahil, syempre, may mga trabaho, mga ganyan. Pero once na maumpisahan siguro yan, mga kababayan, na marami na. Sama-sama na tayo. Hindi babangag, kundi magkakaisa. Hindi na siguro tatamarin at mai-inspire na yung ilan. Lalong-lalo na't nakikita natin, mga kababayan, na lumalabas na talaga ang mga tao. Yan. mga comment sa kung anong nasabi ni Attorney Trixie. Pero sinusuportahan niyo po ito, ma'am? Hindi ko iyan, hindi yan ang concern ko ngayon. Ang concern natin lahat ngayon ay paano mapanatili dito sa Pilipinas. Kagabi pala ito, mga President kababayan. Rodrigo Wala na. Duterte. So, Pinara nga si VP Sara, hindi pinapasok. so, tulungan ninyong ng taong bayan, tulungan ninyo kami mag-isip kung paano natin yan magawa na hindi siya umalis dito sa Pilipinas. Tulungan namin yan. Bibi, sabi po ni Atty. Delgra, muling-muling po ng hindi paano niyo po Sigawan na sila. Ano masasabi niyo dito, mga kababayan, na si Sara na daw ang susunod na target ng ICC ayon mismo sa nanay niya? Post your comments below.